Michael! Sandali siyang nakahinga nang pakawalan nito ang labi niya. Ngunit segundo lamang yon. Napangiti si Michael. Akin ka lang. Please wait for me, okay? Sinalubong niya nagsusumamong tingin ng binata. Ang tagal ko na naghihintay sa'yo. I'm sorry. Pangako hindi to magtatagal. Hinaplos niya ang pisngi ng dalaga. Napabuntong hindi nga siya at napilitang tumango. Gusto niya sanang itanong kung ano ang dahilan at pinaghihintay siya. Pero inunahan siya ng hiya. Pero may kutob siyang alam na ng binata na siya ang nakatalik nito ng gabing iyon. Biglang pumait ang panlasa niya sa isiping yon. Marahil ay katulad kay Amanda, gustong gampanan ng binata ang binitawan nitong pangako ng gabing iyon. Pinaghihintay siya hindi dahil sa pagmamahal o hindi dahil sa tawag na obligasyon. Dito ako matutulog, pauwiin mo ng kaibigan mo. Napasunod ang tingin niya kay Michael na mukhang hirap kumilos at naupo sa kama. Mabilis nitong itinakip ang unan sa hinaharap nito kaya natawa siya. Nang pandilatan siya nito ng mga mata ay dali-dali siyang lumabas ng silid. Nadatnan pa niya si Janry na kumakain pa rin. Tapos na kayo? Tinasa niya ng kilay dahil sa tanong nito. Kung tapos na kayong mag-usap at napalambot na niya ang puso mo, nakangising paglilinaw ni Janry. Pasensya na't hindi ko siya mapaalis. Salamat muli sa tulong ngayong araw at tayo lang munang nakakaalam sa inibestigahan natin. Uminom ng tubig si Janry bago nagsalita. Maging alerto ka kahit na may kasama ka dito at baka nakilala tayo ng mga yon. Salamat, ikaw na munang bahalang magmatsyag at baka babalikan pa nila si Tito Marvin. No problem, para sa iyong gagawin ko. Nahihiyang ngumiti si Asunta sa kaibigan. Kung natuturuan lang sanang puso ng kung sinong dapat mahalin. Pagkalis ni January ay nilatag niya ang airbed. Yun ang tulugan ng kaibigan niya kapag nagkataon na doon din siya natutulog. So dito talaga siya natutulog. Nagulat siya na magsalita si Michael sa likuran niya. Minsan kapag nasa isang lugar kami, alam ko mabuting tao siya at pinagkakatiwalaan mo. Pero hindi ko pa rin gustong magkasama kayo sa isang bahay. Hindi na lang niya pinatulan ng pagsusungit ng binata. Maaga ako matutulog. Nariyan na rin ang kumot at unan. Tinuro niyang iba pang gamit sa maliit na cabinet matapos malagyan ng hangin ng airbed. Isang malalim na hinga ang pinakawala ni Michael. Habang sinusundan ng tingin ng dalaga, hinayanan niya itong mapag-isa sa silid nito. May nakita siyang maliit na terrace at dun muna siya tumambay upang matawagan si Jerome. Wala pang linaw ang investigasyon ko, ani Jerome mula sa kabilang linya. Asahan ko bukas sa tigpitan ng pagbabanyaya. Kay Asunta, nangunot ang noon ni Asunta nang marinig ang sinabi ng binata. Hindi niya alam kung bakit kailangan siyang pabantayan ni Michael. Aalis na sana siya sa pinagkublihan, ngunit naudlot nang magsalita muli ang binata. Kung kinakailangang manatili lang siya sa isang lugar ay gawin mo upang hindi makasagabal. Lalong nangunot ang noon ni Asunta at nagluha sa narinig. Ang alam niya lang ay siyang pinag-uusapan nito ng taong kausap sa cellphone. Yes, tuloy ang kasal, sagot ni Michael sa tanong muli ni Jerome. Galit na umalis si Asunta sa kinatatayuan at bumalik sa silid niya. Kung ganon, ay inuuto lamang siya ng binata upang hindi nagagawa ng gulo na makaapekto sa kasal nito kay Amanda. Hayaan mo lang na isipin niyang tuloy ang kasal namin. Pag-uulit ni Michael. Alright, may tao ko nilagay dyan sa bahay ni Asunta upang bantayan siya at maprotektahan. Thank you. Tawagan mo kagad ako bukas kapag may result na. Tumango si Jerome kahit hindi nakikita ng kausap nun sa kabilang linya. Nang wala na ang kausap ay nagsindi ng sigarilyo. Si Jerome at tinanaw ang bahay nila Michael. Nagising si Michael na wala ng dalaga sa silid. Nagmamadali siyang bumangon at hinanap ito. Maliwanag na rin ang paligid. Pagtingin niya sa orasan ay 8:00 na pala ng umaga. First time niyang tanghali ng gising at sa ibang bahay pa. Matapos mahalughog, ang maliit na bahay ay napamura si Michael at wala ang dalaga. Nakita niya ang susi ng sariling sasakyan sa center table at kagad yung dinampot. Nilak niyang bahay pagkalabas at nagmamadaling umalis. Sa bahay nila Michael, bumati si Asunta sa katulong at ito pala ang gising. Ipaghanda ko na po kayo na umagahan. Pagmamagandang loob na katulong, huwag na po at nagmamadali ako. Pakisabi na lang kina Mama at Tita Daniela na dumaan ako. Nagmamadali na siyang tumalikod at sumakay sa sasakyan. Ayaw pa niya makaharap ang ama ni Michael at hindi alam ko anong isasagot sa mga tanong nito tungkol kahapon. Mga inutil, paano nasundan kayo ng kaaway at sino sila?
Angil ang Ginoo sa 2 tauhan na lalaki. Hindi rin po namin alam, sir. Nangatalang lalaki dahil sa takot sa Ginoo. Pero siguradong kaaway sila at pinigilan kaming mabaril ang ama ni Michael. Gago, anong ginagawa niyo? Hindi niyo sila napatay at nakilala. Halos mabingi ang 2 lalaki dahil sa lakas ng tinig ng Ginoo. Boss, magaling silang umilag at mukhang mga handa. Mukhang alam nilang may nagtatangka sa buhay ng chairman. Ani ng isa pang lalaki. Naikuyom ng Ginoong kamao at galit na naisuntok sa isang tauhan at dito ibinunton ang galit na nadarama. Hindi dapat ang magandang, yun ang inuuna nyo. Para lang madistract si Michael. Galit na tumingin ang Ginoo sa babaeng bagong dating. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba't mahigpit kong bilin sa'yo? Huwag kang lumapit sa amin nang walang pasabit pahintulot. Angil niya sa dalaga. Pabaliwalang tumuloy si Amanda sa loob ng opisina ng Ginoo. Naiinip ako sa result ng ginagawa niyo. Isa pa, dahil sa kapalpakang ginawa ng tauhan mo, ay nawala na naman sa akin ang atensyon ni Michael. Napubuga ng hangin sa bibig ang Ginoo at lalo nadagdagan ng galit na nadarama. Sabihin mo kung anong kailangan mo at nang makaalis ka na, may alam na si Asunta tungkol sa akin. Alam niya nga akong babaeng nabihag noon kasama si Michael. Naikuyong muli ng Ginoong kamay at naihampas sa lamesa. Hindi ko akalaing malaking tinik sa landas kong babaeng yon. Napangisi si Amanda at gusto nang nakikitang galit sa mga mata ng Ginoo. Ang sabi ko naman po sa inyo noon pa ay dispatcha ng babaeng yon. Pinapakinggan niyo pa kasi ang kalambutan ng puso ng anak niyo. Alam ba ito ng anak ko? Galit na tanong ng Ginoo. Opo, at alam kong hindi siya sasabihin sa inyo kaya ako nang pumunta dito ngayon. That jerk, lalong napangisi si Amanda nang mamulan ng pisngi ng Ginoo dahil sa galit. Tito, kapag hindi pa napatahimik ang babaeng yon, ay tsak na masisira ang lahat ng plano niyo. Malakas ang kutob ko na siyang nagtakas kay Michael ng gabing iyon. Dagdag pa niya upang lalong magalit ang Ginoo. Kung ganun ay sabay ko silang buburahin sa mundong ito. Pati mga mata ni Amanda ay nakangiti na at natuwa sa nakikitang galit sa mukha ng Ginoo. Kung kaharap lang nito ang taong pinag-usapan nila, ay tsak na nasakal na nito hanggang sa malagutan ng hininga. Huwag niyo na pong ipaalam sa anak niyo, tsak nahahadlangan na naman kayo. Pambibilog niya sa ulo ng Ginoo. Wala siyang magagawa sa pagkakataong ito. Sige na, umalis ka at baka may ibang taong dumating at makilala ka. Nakangiting tumango si Amanda at nagpaalam na sa Ginoo. Mabilis na sinutan sunglasses saka lumabas ng opisina nito. Pagkalabas niya ng kumpanya, iniisipan niyang tawagan si Michael. Ngunit may katawagan ito. Binagala ni Michael ang pagpapatakbo ng sasakyan. Saka tiningnan ng screen ng cellphone nang magkaroon ng interruption sa tawag ni Jerome sa kanya. Nang makitang si Amanda ang tumatawag ay hindi niya pinansin. Sir, hindi biro nangyari kahapon sa iyong ama. Nakuha ko ng footage sa highway na pinangyarihan. Magkita tayo at gusto ko mapanood ang video. Napahigpit ang hawak ni Michael sa manibela at binilisan ng pagpapatakbo ng sasakyan. Nandito ako sa isang coffee shop. Katabi ng kumpanya niyo, sir. Meron din akong iba pang natuklasan. Hindi na muling nagtanong pa si Michael. Agad siyang kumambyo at tinahakandaan patungo sa kanilang kumpanya. Pagkakita ng dating ni Michael, ay tumayo si Jerome at nakipagkamay sa binata. Parating ba ang order mong kape? Salamat. Gusto ko makita na muna ang footage. Agad na binuhay ni Jerome ang laptop at binuksan ang file kung saan nakasave ang kuha sa surveillance camera. Halos hindi na kumukurap si Michael habang pinapanood ang video. In slow motion, ni Jerome ang part na naglabas ng baril ng sasakyan na nakasunod sa sasakyan na ama niya. Tama nga ito, ang ama niyang punterya at hindi ang sasakyang ikalawang nakasunod sa ama niya. Mukhang professional din na nagligtas sa iyong ama at sa halip na gumamit ng baril, ay binangga nilang naturang sasakyan upang hindi maituloy ang pag-asinta sa iyong ama. Tinuro ni Jerome ang eksenang bumangga sa unahang sasakyan ang nasa hulihan. Maraming taong maaring madamay kung gumamit din ng armas ng sasakyang nagligtas sa ama niya. May idea ka na ba kung sino savior ng iyong ama? Tanong ni Jerome matapos ipanood sa binata ang video. Nagtatanong ang tingin ni Michael sa detective. Halos hindi pa siya makapag-isip ng maayos dahil marami ang gumugulo sa isipan. Pamilya sa kanya ang sasakyan, ngunit hindi niya nasambit. Yan ang sasakyan ng nobyo ni Asunta. Ni-zoom ni Jerome ang likod ng sasakyan. Kahit hindi ganong kalinaw ang kuha sa plakay aninag yon. Ang kulay ng sasakyan ay katulad din sa sasakyan ni Janry. Malinaw na ngayon kay Michael ang lahat, nagkaroon ng sugat sa noong dalaga dahil sa ginawang pagligtas sa buhay ng ama niya. Naikuyom niya ang palad. Kahit ama niyang iniligtas ng dalaga, nagagalit pa rin siya sa isiping inilagay nito sa kapahamakan ng sarili.
May isa pa akong sasabihin sa'yo kaya ako nandito. Malapit sa kumpanya nyo. May iba ka pa bang natuklasan? Nainip na tanong ni Michael. Nasundan ng tao ko si Amanda. At dito siya galing kanina. Nangunot ang noon ni Michael. Ilang sandali pa'y unti-unting dumilim ang aura ng mukha. Nalaman mo ba kung sinong pinuntahan niya rito? Tumango si Jerome at halos pabulong na sumagot. Ang main suspect natin sa anomalyang nangyayari sa kumpanya. Nangalit ang bagang ni Michael habang kuyom ang mga kamao. Mukhang gusto nilang hadlangan na pag-upo mo sa posisyon. Kaya ginagawa nila ito ngayon. Conclusion ni Jerome. Hindi ko mapapatawad itong ginawa nila ngayon. Saan ka pupunta? Napatayo na rin si Jerome nang marahas na umalis sa kinaupuan si Michael. I'm going to surprise them. Hindi kita pipigilan pero mag-ingat ka at hanggat maaari huwag kang mapahalatang may alam ka na huwag upang silang magmadali sa paggawa ng kasamaan. Madilim pa rin ang aura ng mukha na nilingon ni Michael sa Jerome at tumango dito. Ipagpatuloy mo lang ang pagkalap ng ebidensya. Nilikom na rin ni Jerome ang gamit at umalis sa naturang lugar. Bago pumasok sa kumpanya, tinawagan ni Michael ang ama. Dad, magpahinga na po muna kayo ngayon at ako nang pupunta sa kumpanya. May problema ba? Naitanong ni Marvin dahil sa biglaang desisyon ng anak. Wala dad, gusto ko lang mag-surprise visit sa kumpanya. Paki-inform ang inyong assistant upang samahan ako. Alright, easy lang sa kumpanya. May kasamang birinaan ni Marvin sa anak. Pumalatak si Michael bago nagpaalam na sa ama. Nanatili siya sa sasakyan niya hanggang sa bumukas ang gate at nakita niyang nagmamadaling lumapit sa sasakyan niya ang guard. Kasama ang assistant ng ama niya. Sir, pasensya na kung pinaghintay ko kayo. Kabado nagyuko ng ulo si Ken sa harap ng binatang nakabukas kung saan natatanaw ang driver. Ang guard ay bumati na rin at humingi ng tawad dahil hindi agad napabuksan ng gate. Sa loob ng kumpanya, natarantang mga may katungkulan sa kumpanya nang mabalitaan ang biglang pagdating ng anak ng may-ari na naturang kumpanya. Bihira lang itong nakikita personal, pero napapanood nila ang binata sa ilang interview sa isang television. Pagdating ni Michael sa bungad ng pintuan ay naabutan pa niya ang pag-aayos sa pila ng mga empleyado sa kumpanya. Agad na hinanap ng tingin niya ang taong kanina pang nais makasalamuha. Michael, iho! Bakit hindi ka nagpasabi na darating ka? Magiliw na bati ni Blake sa pamangkin. Tito, masama pong pakaramdam ni Daddy, kaya akong pumunta dito ngayon. Oh, mabuti naman at naisip mong pumunta ngayon dahil may importanteng meeting. Kamusta na palang mommy mo? Inakbayan ni Blake ang pamangkin at sinabayan ito sa paglalakad. Ayos lang po siya tito. Ano nga palang sakit ng iyong ama? Kahapon lang ay malakas siya at walang iniindang sakit. Naitanong muli ni Blake, tumingin na muna si Michael sa paligid. Kailangan ni mommy si daddy sa kanyang tabi kaya nakapagdesisyon na kung pumalit na sa pwesto. Ngumiti si Blake sa pamangkin at tumango-tango. Good, mabuti naman at naisip mo ng hawakan ng sarili niyong kumpanya. Pilit na ngumiti si Michael sa tiyuhin. Wala po yatang inyong assistant? Ah, yes, umalis siya kanina at may importante umanong asikasuhin. Pinaupo ni Blake ang pamangkin, matamang pinagmasdan ni Michael ang tiyuhin. Alam niya may ginawa ito noon sa mga magulang niya, pero nagbagong buhay na ito at naging business partner ng kanyang ama, kaya itong president ng kanilang kumpanya. Ang ama niya ang chairman at tumatayo namang CEO ngayon ay isa sa board of members noon. May problema ba? Tanong ni Blake sa pamangkin na mapansin ang paraan ng tingin nito sa kanya. Tito, sa tingin mo walang magagalit o hahadlang kapag ako nang itinilagang CEO dito sa kumpanya? Mukhang nanunubok na tanong ni Michael sa Ginoo. Matandang binata ng kapatid ng kanyang ina't mukhang walang balak na mag-asawa pa. Kung maghahanga dito ng kalabisan ay walang iba itong tagapagmana, sa bandang huli ko hindi siya lang. Sandaling napaisip si Blake at nag-aarok ang tingin sa pamangkin. Gahaman ako sa posisyon noon sa kumpanya, pero wala akong mabigat na dahilan ngayon para humangad pa ng mas mataas. How about the other board members? Tanong muli ni Michael. Hindi natin maiiwasan ng bagay na yan, pero kahit naman ang nasa posisyon ay kilala ng iyong ama at pinagkakatiwalaan. Tumango-tango si Michael at kinuwang siyang folder na nakapatong sa lamesa ng tiyuhin. Gusto ko lang pong makasiguro at ayaw ko magkaroon ng kaaway. Ano talaga ang gusto mong mangyari kaya ka na pa rito? Nanguusig naman tanong ni Blake. Gusto ko pong ipakilala niyo na ako na mamaya sa meeting. Sinalubong niyang malalim na tingin ng tiyuhin. Iho, alam mo hindi ganun kadali ang gusto mo. May proseso tayong kailangang gawin. Lalo na at... So, that's mean. Sandaling tumigil siya sa pagsasalita.
Nagsisinungaling sa akin si Daddy. Umiwas ng tingin si Blake sa pamangkin bago nagbuntong hininga. Hindi maiwasan lalo na't bata ka pa. I see. Umangat ang isang sulok ng labi ni Michael saka tumayo. Sa opisina na muna ako ni Daddy at kapag-aralan kong case na pagpulungan na mamaya sa meeting. Napasunod ang tingin ni Blake sa pamangkin na lumabas na sa opisina niya. Agad niyang tinawagan ng ilan sa board of members upang bigyan ng impormasyon. Pagkapasok ni Michael sa opisina ng ama ay nakasunod si Ken sa kanya. Hindi ito umalis at inuro sa kanyang mga importanteng bagay para sa meeting mamaya. Naihampas ng CEO ang palad sa lamesa nang mabalitaan ang pagdating ng anak ng chairman. Hindi itong inaasahan niyang mangyari. Kinabahan siya at mukhang nagmamadali ng maagaw sa kanya ang posisyon. Hindi maaari. Kailangan madali ang lahat. Bulong ng Ginoo taga dinampot ang mobile phone. Ano po ang gagawin namin, boss? Tanong na lalaki na sa kabilang linya. Patayin niyo na ang babae ngayon din. May kasamang gigil na utos ng Ginoo. Sinusundan na po namin siya at kumukuha lang ng tiyempo. Wait, biglang nagbagong isip ng Ginoo. Huwag niyo na muna siyang patayin at kailangan ko siya ng buhay. Dukutin niyo lang siya. Okay boss, huwag niyo na muna siyang galawin. May tutulong sa inyo upang makuha niyo siya ng walang ingay. Ngumisang Ginoo pagkatapos binaba ang tawag. Inis na bumalik si Asunta sa sakyan niya nang wala na siyang makuhang footage sa daan na pinangyarihan kahapon. Papaanda rin na sana niyang sasakyan nang tumunog ang phone niya. Biglang naningkit ang mga mata niya nang makita ang pangalan ng caller niya. Hi, pwede ba tayo magkita ngayon? Bati ni Ramil mula sa kabilang linya kay Asunta. Hindi mo ba masabi personal? Tanong ni Asunta sa lalaki. Mula nang malaman niyang kaanak din si Amanda, ay nawala na siya ng tiwala sa kaibigan. May ipapakita din ako sa iyong makakatulong sa paghahanap mo sa babae ng gabing iyon, pagdadahilan ni Ramil. Napatingin si Asunta sa suot na relo sa kinilibot ang tingin sa paligid. Saan tayo magkikita? Ngumiti si Ramil at sinabi sa dalaga ang location. Malapit lang siya sa lugar kung saan sila magkikita kaya nauna na siya doon. Lumipas ang kalahating oras at dumating si Asunta. Ngumiti si Ramil sa dalaga at pinaghila to ng upuan. Coffee or juice? Alok niya rito. Thanks pero tapos na ako magkape at hindi rin nauuhaw. Sabihin mo na sa akin kung anong kailangan mo at may iba pa akong lakad. Hindi na siya nagabalang ipakitang malamig na pakitungo dito. Napabuntong hininga si Ramil at malaki ang pinagbago ng dalaga. Totoo nga sinabi ni Amanda na may alam na ito sa totoong nangyari noon. O akong dapat na magsalita at magtanong sa'yo. Nanguusig na tugtong ni Asunta. May nagawa ba akong hindi maganda upang magkaganyan ka? Tonong nasasaktan na tanong ni Ramil. Bakit mo tinago sa akin ang tunay na pagkatao ng babaeng nabihag noon? Umakto si Ramil na nagulat sa tanong ng dalaga. Paano mo nalaman ng tungkol dito? Nagdududang tingin ang pinukol ni Asunta sa kaibigan. Yan ang dahilan kung bakit kita tinawagan kanina at nakipagkita ngayon. Biglang nalito si Asunta at mukhang inosente ang kaibigan. Nakaraang araw ko lang din nalaman ng tungkol dito. Hindi ko kaagad sinabi sa'yo dahil nakonsensya ako at kamag-anak ko pang umagaw sa lalaking mahal mo. Malungkot na sinalubong ni Ramil na nagdududang tingin ng dalaga. Pero paano napunta sa lugar na yon ng araw na yon? May pagdududa pa ring tanong niya sa binata. Napabuntong hininga si Ramil at hindi hinihiwalay ang tingin sa mga mata ng dalaga. Nakakalimutan kong pinasunod ko siya doon upang tulungan sana ako. Hindi ko akalaing ang gaagong yun na makakasalubong ng pinsan ko at binihag siya. Ang tinutukoy niyang kasamahan nilang patay na. Nakonsensya si Asunta sa paghusga sa kaibigan pero nagdududa pa rin sa isang bahagi ng isipan niya. Nakapagduda dahil paano nabuntis si Amanda at pinaako kay Michael. Gayong alam nito hindi ito nagalaw ng binata. Sino ang ama ng dinadalang bata sa tiyan ni Amanda? Kung pinaimbestigahan mong pinsan ko, malalaman mo na dati na niyang kilala si Michael at gusto niyang lalaking yon. Marahil ay kinuha niyang pagkakataon ng gabing yun upang maangkin si Michael. Paliwanag ni Ramil. May sense ang sinabi ni Ramil kaya nawala ng pagdududa niya sa kaibigan. Sorry, hindi ko lang lubos maisip na pinsan mong babaeng yon. At tinago mo sa akin. Pero sigurado kung hindi si Michael ang ama ng batang pinagbubuntis niya. Bahagyang lalaki ang mga mata ni Ramil at hindi makapaniwalang nakatitig sa kaibigan. Are you sure? Paano ka nakakasiguro? Ibubuka na sana ni Asuntang bibig ngunit bigla siyang nag-alinlangan sabihin ng totoo sa kaibigan. Nahiya siya bigla lalo na't babae siya. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kukonsintihin ang pinsan ko. Kung talagang hindi si Michael ang ama ng pinagbubuntis niya, ay ako mismong pipigil sa mga ginagawa niya. Ginagap ni Ramil ang likod ng palad ng dalagang nakapatong sa lamesang kinaroroonan nila. Salamat pero hayaan mong ako magresolba. Nang tungkol dito, unti-unting binawi niyang kamay na hawak ng binata. Sorry at pinagdudahan kita. Ngumiti si Ramil at tipong nagtatampo. Alam mong hindi ako tumatanggap ng sorry.
Nakangiting nagkamot si Asunta sa kanyang batok. Masaya siya at naging malinaw ng lahat at hindi nasira ang pagkakaibigan nila ni Ramil. Alright, saan mo gustong kumain? Nakangising na pahawak si Ramil sa babat bahagyan tumingala upang mag-isip. Sa seafood restaurant at eat all you can. Natatawang tumango si Asunta sa kaibigan. Gutom na rin naman siya at paborito niya ang ganong pagkain. Lalo siyang napangiti nang maalalang hindi naman gaano kumakain ng ganon ng binata. Nakonsensya tuloy siya. Siya ang may kasalanan pero ang pagkain niya ang gustong masunod ng kaibigan. Mauna ka na sa sasakyan at gagamit lang ako ng banyo. Nakangiting tumango si Ramil at tumayo na. Nang tumalikod ang dalagi sinundan niya ng tingin ito. Nang masiguro sa banyo ito pumasok ay sakalang siya lumabas. Tama lang natapos na siyang maghugas kamay nang tumunog ang phone niya. Ang tumatawag ay si Janry kaya kagad niyang sinagot. Narito ako sa tagpuan natin. Ani Janry, may usapan sila kagabi ng kaibigan. Ngunit ang tagal nito kaya tinawagan na niya. Natampal ni Asunta ang noo. Sorry at nakalimutan ko. Magkasama kami ngayon ni Ramil. At what? Putol niya sa pagsasalita ng dalaga. Bakit ka nakipagkita sa lalaking yan? Napangiti si Asunta at nakikinikinita niya na ang pangungunot noon ng kaibigan na sa kabilang linya. Relax, dahil nagkalinawan na kami. Kamakailan lang din niya na lamang si Amanda ang babaeng bihag noon at naniwala ka naman. Tonong naaasar na putol niyang muli sa pagsasalita ng dalaga. Luke, naipaliwanag na niya sa akin ng tungkol sa pinsan niya. Sinabi pa niya sa kaibigan na napag-usapan nila ni Ramil upang mawala na rin ang duda nito sa kaibigan niya. Umangat ang isang sulok ng labi ni Janry dahil sa sobrang pagkaasaran sa katangahan ng kaibigan. Alam mo, kung kaharap lang kita at may 5 batok ang matatanggap mula sa akin. Napasimangot si Asunta at naasar na rin sa kaibigan. Sa dami niya sinabi mukhang hindi to nalinawan. Naitanong mo rin ba sa kanya kung anong kinalaman niya sa aksidenteng nangyari kahapon? Sarkastikong tanong ni Janry sa dalaga. Biglang naitikom ni Asunta ang ngusong nanulis kanina. Bagay nga lang nabatukan siya ng kaibigan dahil agad siyang nagpadala sa paliwanag ni Ramil. Kung hindi pa pinaalala ng kaibigan, nakalimutan niya ang natuklasan nila kahapon. Sabihin mong location na pupuntahan niyo at susunod ako. Sorry't naging careless ako at padalos-dalos. Salamat sa pagpapaalala sa akin. Nahihiya niyang turan kay Janry. Ibinigay na rin niya ang location sa kaibigan. Tama lang pala't malapit lang ang location. Baka maabutan pa kita sa daan. Tumango si Asunta kahit hindi siya nakikita ng kaibigan. Matapos ibaba ang tawag ay napabuntong hininga siya bago lumabas ng banyo. Mabuti na lang at walang ibang tao sa loob. Pagkalabas niya sa shop ay nakasandal sa kotse nito si Ramil at tinihintay siya. Ngumiti pa sa kanya ito at inalok siya. Sa akin ka na sumabay at balikan na lang natin ang motorcycle mo mamaya after natin kumain. Kung hindi pa siya pinaalalahanin ni Janry, ay hindi siya magdadalawang isip na paunlakan ng anyaya na lalaki. Salamat pero may kailangan pa akong puntahan after natin kumain. Downtime masyado kung balikan ko pa ditong sasakyan ko. Pilit nang umiti si Ramil sa dalaga at hindi na pinilit pa. Pagkasakay sa sasakyan ay pinauna niya ng alis ang dalaga saka may tinawagan. Nagbago ng isip ko, hindi natin siya maaaring gawing hostage. Kaya ituloy ang unang plano, utos ng Ginoo kay Ramil. Napahigpit ang hawak ni Ramil sa manibela at biglang nagdalawang isip. Pero tamang Ginoo, kapag nabuhay si Asunta ay maaari itong makatakas at matuklasan ng katotohanan. Panay ang tingin ni Asunta sa side mirror na mapansing bumagal ang takbo ng sasakyan ni Ramil. Magbabawas na rin sana siya ng speed ng minamaneho niya na makitang biglang overtake na isang motorcycle sa sasakyan ni Ramil. Agad siyang kinutuban ng hindi maganda kaya biglang binilisan ang takbo ng minamaneho. Umekis-ekis ang takbo ng sasakyan niya nang makitang pag-umang sa kanya ng baril na lalaki nakaangkas sa motorcycle na humahabol sa kanya. Shit! Napamura si Asunta nang paputukan na siya ng baril ng lalaki. Mabuti na lang at napayuko siya, ngunit hindi niya napaghandaan ang biglang sulpot ng sasakyan sa unahan niya. Huli na para umiwas kaya tinumbanan niya ang minamaneho bago pa siya sumalpok sa lumang kotse. Ah! Dayon niya nang bumagsak ang katawan sa lupa kasunod ng paglipad ng motorcycle dahil nakatalon siya.